Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, magandang hapon, umaga at gabi rin sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Yun, sana po okay po kayo at magkaroon po kayo ng magandang araw. Okay? Ito po, painit na po ang ating talakayan ngayon kasi yung impeachment, napapahiya na yung mga bata ni Martin. Yung Quadcom, si Martin at si BBM, lalong-lalo na sila Castro, napapahiya. Oh, kasi bakit? Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Pagtawanan natin, hoy! Pagtawanan naman natin. Manual yan, manual yan. Oo, hindi yan hindi yan dipindot. Talagang tawa yan. Pero, di ba? Kaya ngayon, dadaanin nila sa hearing. Dadaanin nila sa pasigaw-sigaw. Bakit? Kasi yung pagmumukha nilang nakakahiya, kailangan nilang iligtas. Ayan. Ang tanong, asan na ang impeachment? Ituloy nyo na. Kung talagang matatapang kayo, ilabas nyo na yung impeachment. Wala di ba? Nga kayo, mga duwag. Okay. Pero meron akong request. Bago natin simulan itong ating talakayan, pwede bang sabay-sabay natin silang pagtawanan? Kasi nakakaya na yung pinaggagawa nila no? Para silang circus, para silang comedy bar. Di ba? Pero yabang-yabang, pagdating pala ng pitpitan ng bitlog, hindi naman pala kaya yung impeachment, duwag naman pala. Sige okay ba? Okay ba? Sabay natin sabay-sabay nating pagtawanan, okay? Lagay niya, 3, 2, 1. Kawawa naman ang kawawang kabay. Aroy. Hindi, masaya lang ako talaga. Bakit? Tumama na naman tayo. Asan? Wala na yung impeachment. Nga sila lahat. Uy. Diba? Wala Puro yabang. Pagtingin nila, hindi talaga sila gustong kampihan ng mga politiko. Pangalawa, nakikita nila, mahal pa rin talaga ng taong bayan ang mga Duterte. Alam nila yan, kaya naduduwag sila. Kung hindi ba naman gusto ng taong bayan ng Duterte, matagal nang inimpeach si BP Sara, di ba? Nakikita nila, mahal ng taong bayan Kaya ngayon, yung mga dapat pipirmang inaasahan nila, takot pumirma. Baka nga pati sa Quadcom takot magsipirma Bakit? Malalagay sa alanganin yung kanilang karir. 'Di ba? Political career. Bakit? Alam nila gusto pa rin ng taong bayan ang Duterte. Okay? Pero ito magiging topic natin for today. Number 1, boy contempt, naghurmentado, bumubula ang bibig. Hoy. Brinake ng jowa? Uy, grabe naman. Niloko ng jowa. Hindi, mamaya pag-usapan natin. Pero sige nga, bago natin simulan, ilagay nyo rin sa comment section. Kung sino sa tingin ninyo, ito si boy contempt. Ilagay nyo. Castro, bumubuo ng pelikula sa Pasko. Ilalabas ba matindi? Si Franz Castro, sabi ng iba, komunista. Sabi ng iba, NPA. Sabi ng iba, judge. Sabi ng iba, huwes. Sabi ng iba, child abuser. So sabi ng iba, convicted child abuser. Sabi ng iba, mamamatay tao. Daming bintang kay Castro. Pero ngayon kakaiba All around ka talaga, Castro. Bubuo ka pa ng pelikula. Naku, patindi. Pangatlo, Castro, nilaglag ng mga pulis. Ayun, yari. Sibak. Nilaglag ng mga pulis si Castro. Tinuruan pa kung anong dapat gawin. At Grijaldo, kakampi ang mga pulis. So, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po ang lahat, huwag pong kakalimutan.
I-like nyo po itong video na ito nang sa gano'n mas ikalat pa ni YouTube. At huwag nyo rin pong kakalimutan doon sa mga kababayan natin, doon sa ating mga kaibigan, doon sa ating mga manunood na hindi pa subscriber dito sa channel na ito, Coach Oli News PH, subscribe na. Huwag pong kakalimutan ha. Konting lambing, subscribe po kay Coach Oli News PH. Simulan na po natin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, panuorin natin si Boy Contempt. With the indulgence again of Congressman Okay, I will give the floor to Chairman. Okay, Tarap. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, Ano to? Hindi, ito serious question to serious to Ano to, sir? Unahan ba to? Unahan kung sinong unang sisigaw, kung sinong unang sasabon sa mga ating mga bisita dyan, sa ating mga resource person, kung sinong unang babanat, yan ba instruction sa inyo? Kasi hindi ko alam kung yan ang ano nyo, unahan pala yan eh. Kasi may sinabi nga eh. Di ba may sinabi sa amin si Greco Belica, totoo ba yun, sir? Kung sino pa yung malakas ang sigaw, yun na may bonus. At meron kayong kinikita kada hearing, buwan-buwan, palakasan pa ng sigaw. Hindi sinabi sa amin yan ni Greco Belica, hindi nga ako maniwala eh. Totoo ba yun, sir? Kasi parang nakikipag-unahan ka sa sigawan. Ganun ba yun? Yan ba ang labanan ngayon? Sigawan? Nagtatanong lang, sir. Baka pwede namang magtanong. Siguro hindi ka naman hari na hindi pwedeng tanungin, di ba? General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo. Oy, winarningan, General. Nako, siga. Warning yan, General. Sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Tinan mo nang lalaki yung mata, Parang nakasabu. Hindi kita pinagbibintangan nakasabu, Parang ganyan, Anong sinabi ni Kasi pag, halimbawa, ikaw, sir, sabihan kita, you are lying. Kung sa tingin mo hindi ka nagsisinungaling, anong gusto mong reaction? Ganon. Hindi ito problema sa inyo eh. Hindi, sir, totoo to Huwag kayong magagalit. Pagka hindi nyo gusto reaction ng mukha, pag hindi nyo gusto ang sagot, iko-contempt nyo, sisigawan nyo, galit kayo. Anong gusto nyo bang pagmumukha namin pag pinatawag dyan nakaganon? Yes, sir. Yes, sir. Ano kami, tuta? Ganyan ang gusto nyo? O kaya gusto gawin Diyos. Yes, sir! Ay, sinasamba ka namin. Hindi ka na namin wala kaming reaction. Ganon? Ano ka ba, Diyos? Hindi, nagtatanong lang, sir. Paano pa yung mukha mo eh? Anong problema sa mukha niya? Ganyan talaga mukha niya. Ano magagawa mo? Papalitan niya sa Diyos yung pagmumukha niya. Hindi wala akong nakita masamang reaction ng mama eh. Hindi, sir, tatandaan natin general yan. Wala namang bastusan sana. Resource person, hindi namang convicted yan eh. Sir, convicted ba? Kung convicted, pakulong nyo na. Bakit nyo pa pinadadaan dyan? But as far as I know, hindi namang convicted. So, irespeto nyo, General. I really don't care kung may kasalanan siya o wala. Hindi ko alam kung may kasalanan siya o wala. Hindi ako judge para humusga. Ang humusga niyan, una, yung korte tsaka ang Diyos. Pero hindi tayo naguhusga. Sir, nasa iyo ba para humusga kung mali o tama ang sinasabi niya? Hindi, wala sa'yo. Ang trabaho mo gumawa ng batas. Hindi mo karapatan na husgahan kung nagsisinungaling siya o hindi. So wag nating utusan kung anong gusto niyang mukha. Yun ang mukha niya eh. I don't see na binabastos ka. Mainit lang lagi ang ulo mo. Sir, ako nagtatanong lang Huwag ka magagalit. Niloko ka rin ba ng jowa mo? Nag-touch myself din yung jowa mo? Kasi parang, lagi kang galit. Hindi ba pwede matuto ka nang andyan si PRRD, lagi kang galit, hindi ka naman nagtanong. Di sana napakita mo yung talino mo. Alam mo lang gagawin, laging galit. Pag intelligent questions na, wala ka hindi ka nakapagtanong. Tama ba o tamang-tama, sir? Diba?
Tapos ngayon, baka mamaya ako naman patawag mo. Oh. Hindi totoo ba na lagi kang galit? Ganyan ba dapat ang resource person? Sabi, pambihira. Matindi kayo, executive na kayo. Kayo na nagde-decide. Legislative, tagagawa na kayo ng batas. Judicial na rin kayo. Kayo na rin nagde-decide kung sino nagsisinungaling o hindi. Sino dapat ikulong at hindi. Sino ang dapat may kasalanan o hindi. Eh, Diyos ata kayo eh. You're not respecting Oh, this committee. tapos sisigawan mo. General yan eh. Anong gusto mo? Pambira naman, oh. Paano kayo re-respetuhin, sir? Tanong lang, sir, ha? Paano kayo re-respetuhin kung sigaw kayo ng sigaw? Hindi mo naman pinapakain yan, eh. Pinalamon mo ba yan? Pinag-aral mo anak niyan? Eh, di ba? Binilan mo ba ng kotse? Hindi katulad ng iba na bilan ng kotse. Binilan mo ba ng kotse? Kung may kasalanan, wala tayong problema, ikulong. Dali nyo sa korte, hayaan nyo ang korte mag-judge, tapos ipakulong ng korte. Pero please, huwag nyong sisigawan. Bastos kayo eh, tapos gusto nyo nire-respeto kayo. Ang respeto po hindi hinihingi. Ang respeto hindi sinisindak. Ang respeto ini-earn. Tanong, paano ka re-respetuhin kung sigaw ka ng sigaw, nanlalaki pa yung mata mo para kang adik? Para kayo lagi nag-aaway ng jowa mo. Parang nangangaliwa yung jowa mo. Hindi ko sinasabing gano'n na. Ang ibig ko lang sabihin, parang lagi ka may hugot sa buhay. Parang galit ka sa mundo. Anak. Bakit ba tayo nagkaroon ng congressman na kung umasta hari? And I warn you, Sige, duruin mo. Duruin mo, General. Tingnan mo kung gaano kabastos to. Tapos siya pa galit pag hindi siya nirespeto. Pero tingnan nyo yung mukha ng mama. Hindi ba siya nirerespeto? Sir, dapat gumanon kayo eh. Sige, oo na kami. this will be the last. Tingnan mo yung mata. Kanina nang tinatanong kita. Sige, duruin Akala mo mo ng hindi kita duruin. babalikan? Duruin mo pa. Duruin mo. Isa pa. Now you admit Dalawa. Isa pa. that is all about Isa command pa. responsibility. Duruin mo ng duruin. Bastusin mo mga sundalo. Tuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words. Sir, karapatan niyang i-demand. Kung sinungaling siya, sinasabi ko sa inyo, kung sinungaling siya, ipakulong nyo. Kung nasa batas nga ang electric chair nyo, wala tayong problema doon. Hindi ko pinagtatanggol to si sir. Ang tanong, wala namang bastusan. Kung may kasalanan, di. Huwag nyo ilagay sa kamay ninyo yung batas. Ang bihira naman, oh. Ito siya to. Duruin mo ulit. Ito si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Tinan mo. Galit siya. Ayaw niya isagot eh. Sir, sagutin mo oo na lang ng oo. Aminin mo, ikaw na pumatay kay Jose Rizal. Ganyan sa Quadcom, lalo pag andyan si Paduano, lahat aminin mo na. Kasi pagka yung gusto niyang marinig at yung sagot mo ay hindi nag-shoot, hindi nagpagtama, kulong ka. So kung ayaw makulong, aminin mo ikaw pumatay kay Magellan. Basta sinabi niya, oo. Pambira tong ating bansa, oo. Nako. Marcos, nilagay mo kami sa alanganin, animal. Animal na tong bansa natin. Para tayong nasa kural. Hindi, alin ba, ako tanungin mo, kung hindi ko talaga maalala, anong gagawin ko magsinungaling? Di ba, meron naman talaga, huwag tayo maglokohan sa edad natin. Minsan nga, yung
kung saan tayo kumain last week, hindi mo na maalala eh. Nangyayari yan. Lalo na kung may katagal na. Di ba? Lalo na kung marami kang kausap na tao. Sa tingin mo ba, si PRRD madalas namin kausap. Baka pag tinanong mo yan, hindi niya kami maalala. Ibig ko sabihin, we cannot blame kung hindi talaga maalala. Anong gagawin? Mag-suicide? Kung hindi niya maalala. Hira, oh. Pag hindi shoot sa... Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Huwag ka nang sasagot. Sabihin mo, sinungaling ka. Sarap ko. Sinabi mo, Tinan mo, pumupuyok pa siya kasi sigaw. Nababasag na yung mic kasi sigaw niya. Tingnan mo, yung mata malapit ng lumabas. Sa laki. Pag umuwi ito, gumanong gano'n yan, adik na kalalabasan nito. Ganyan mata eh. May tropa kayong ganyan ng mata? Nanggagalaiti sa galit, parang laging nireregla eh. Parang lagi sila magkaaway ng, parang laging pinipindeho ng jowa mo eh. that that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung, Mr. Chair. nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyaan po tayo dito. Talagang pasensyahan, anong gagawin? Wala. Pag nagsabi ka ng totoo, contempt. Pag nagsinungaling ka, contempt. Wala, anong gagawin? Di pasensyahan. Pero alam mo ha, dapat gumawa ng batas. Ha? Bukas nga ipopropose ko to sa SMNI. Ha? Gumawa kayo ng batas, palakihan niyo yung contempt area nyo. Kasi kukulangin talaga kayo. Baka mamaya magdadala na naman kayo sa Women's Correctional. O baka magdala kayo sa Iwahig dahil kulang na yung lugar nyo dyan sa pinako-contempt ninyo. Contempt dito, contempt dito. Marcos, are you proud of them? Violation of Section C, Section 11, letter C of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na nga kita. Sigawan mo pa. Yun pa. Pinontempt mo na, sisigawan mo pa. Duruin mo. Sir, batukan mo na kaya. Sagot mo. There is a motion to Parang Ano ka ba, sir? NPA? Hindi ako nagbibintangan, nagtatanong lang. NPA ka ba? Komunista ka ba? Lagi kang galit eh. Terorista ka ba? Yan ang terorista, nagte-terror, di ba? Terorista nga eh. Di ba? Ganyan ba? Ganyan ang gagawin natin? Sa resource persons natin? Na-weaponize mo yan, Marcos. And you cannot do anything about... Hindi ako Marcos, huwag ka magagalit ha. Yan ang tanong ng bayan. Inutil ka ba talaga? Marcos, inutil ka ba? Na-weaponize itong mga ganito. cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11. Yan na nga natin yan. Next tayo. Umiinit ang ulo ko eh. Oh. Next tayo. Painitin ko lalo ulo ninyo. Ito naman. Tingnan natin yung binubuong pelikula ni Castro. Castro, mag-ayos-ayos ka naman, pambihira. Ang laki-laki ng sahod mo. Para kang pinabili ng suka. Nabili mo na ba yung suka? Na makapag-ayos-ayos ka, Castro. Ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m. 11 o'clock or 11 p.m. Anong pinagkaiba nun?
nasaksi po tayo doon sa isang insidente Mm. na Ano? pagpaputok ng baril ng pulis. Oh, nagpaputok ang So baril ng pulis. binabagtas po namin, aywan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, Oh, meron pulis. Oh, ito kotse nila, may police car sa harap. Oh. at merong dumaan na naka-motorbike Oh, may dumaan na naka-motorbike. Saan? sa harap namin hanggang sa Sa harap nila. So, may pulis. Andyan yung harap nila. So, dumaan sa gitna. Kasi sabi niya, nasa harap yung pulis. May dumaan na motorbike. O ano? O, sa harap nila. Ano ba talaga nasa harap nyo? Yung pulis o yung motorbike? Sige. lumabas po yung police, Mr. Chair. Hmm. Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike. Ayun, Superman pala, Superman. Okay? May dumaan na motorbike, sa harap nila yung pulis. Tapos lumabas yung dalawang pulis. Hinabol yung nakamotor. Alintek. Superman. Superman to mga pulis. Hindi. Ihahabol sa film fest to. Itong pinagagawa ni Castro. Abangan ninyo, ha? Sa Pasko yan, film fest. Pambira. Hoy, kayo mga pulis, anong tingin niyo sa sarili niyo? Superman, hahabulin niyo nakamotor. Ba't hindi mo ginamit yung kotse mo? Pambira. Pambira to mga pulis na to. Oh. Paano niyo mahahabol yung motor? Bumaba kayo ng kotse. Nagkaloko-loko na yung bansa natin, pambira. At yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat So yung motorbike, dumaan sa harap nila at pumunta sa likod. Ang ganda ng sequence, may pulis. Ito si kotse nila, dumaan sa harap nila. po ako, Mr. Chair, pinaputukan Mm. ng isang pulis, yung naka-motorbike. Mm. So, hindi namin alam kung anong insidente ito. Kasalanan ng pulis. Hindi kasalanan nung nakamotorbike. Hindi pa niya alam kung anong nangyari. Pulis na. Ma'am, NPA ka ba? Hindi ako nagbibintam. Komunista ka ba? Nagtatanong lang naman. Kasi galit. Hindi mo pa nga alam yung istorya eh. Pulis na agad yung may malay mo ba? Sabi mo nga, hindi mo alam. Paano kung unang pinaputukan yung pulis? Malay natin. Nasa pala yung kriminal na yan? Oh, nasa wanted list. Bakit kasalanan agad nung pulis? May galit ka bang tinatago sa pulis? Castro, matanong ko lang. Ano ba itong mga naka-motorbike na ito? Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinhila na lang po ako ng aking mga kasamahan. Natakot siya at tinili siya ng mga kasamahan. Ano ba yung kasamahan mo? Kamag-anak mo? Anak mo? Asawa mo? Bodyguard mo? O driver mo? Hindi, nagtatanong lang ha. Kasi dapat pinaliwanag mo na yung kasama mo. Kasi kung bodyguard mo yan, dapat yung nag-react na yung bodyguard mo. And supposedly, kung may bodyguard ka, dapat yan ay police. Dapat ni-report nyo. Di ba? Tama or tama-tama? Ba't di mo sabihin sino yung kasama mo? At pinadapa. At pinayuko, pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So, hindi... Galit talaga siya. Bakit may ganitong insidente na may traffic at nagpapaputok ng baril? Ang pulis. So, talagang pulis eh. Ibig sabihin, hindi niya biniblame yung nasa motorbike. Kung addict man yon, rapist man yon, wanted man yon, killer man yon, NPA man yon, komunista man yon, whatever, ever and ever. Basta kasalanan mo, pulis, kasalanan nyo. Ganon. Tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming Tingin niya hindi tama. Pulis agad may kasalanan. marami pong sasakyan.
So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Pinaputukan yung sasakyan niya ng dalawang riding in tandem. Tanong, kung totoo yung istorya mo, bakit buhay ka? Bobo yung bumaril? Naka-bulletproof ka na sasakyan? O imbento yung kwento mo? Yun lang naman yun eh. Kasi pinaputukan ka eh. Buhay ka pa. So, bobo yung bumaril. Or, naka-bulletproof ka, kaya hindi ka tinamaan. Or, mahilig ka mag-imbento ng kwento. Pakilagay nyo doon sa mga manonood. Ano sa tingin mo? Doon sa tatlong yun. Yun lang yun eh. Wala naman iba eh. Kaya po, sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po Nagkaroon tayo ng report. Alam mo, kung BGC yan, yung mga maliliit at hindi nga kilalang city, may mga CCTV. Ma'am, kung ni-report mo yan, at bilang congressman ka, gusto mo ngang idiin si PRRD, pinai-impeach mo nga ang Vice President. Ibig sabihin, you have power in your hands. Ba't hindi mo isabina yung mga CCTV? Na magkaalaman tayo kung totoo yung sinasabi mo o kwentong barbero. Ang gagawin mo kasi magpapatawag ka na naman ng magpapatawag tapos sikat ka na naman eh. Maghihiring ka na naman tas kasalanan na naman ng pulis. Can you please give us forensic evidence? Yung hindi pwedeng magsinungaling. Hindi yung sabi nito tas gigisahin mo yung pulis. Kawawa na naman yung pulis. Bakit hindi nyo ni-report? Pakuha mo yung wag na nating paikot-ikutin. Pakuha mo yung CCTV. Don't tell me BGC walang CCTV. O ba't di mo magawa? Hindi, nagtatanong. Totoo ba yung kwento mo o pelikula? Gusto naming makita yung CCTV. Wag na tayo maglokohan dito, ma'am. BGC, po ito po ba ay legitimate na operation? Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng Police mga talaga ang civilian. nililin niya. Alam ba Police nila na talaga. nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok. Hmm. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito, kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal Kung hindi magkakaroon ng police report, ba't hindi ikaw nag-report? Ma'am, ano ka ba? Congresswoman ka. Congresswoman ka, pina-impeach mo ang Vice President. Tapos magsasabi ka na kung hindi pagkakaroon ng report, edi sana ikaw nagpa-blatter, ikaw nag-report. Ikaw lang ang nagre-reklamo eh. May putukan wala sa balita. Hello? May putukan walang nagreklamo, ikaw lang. Ba't di ka gumawa ng police report? Di ka nagpunta dun sa police. Ayun nasasabi ko, ba't hindi mo palabas? Isabina mo yung... Pwede mo namang utusan yung BGC. Labas nyo yung CCTV niyan. Tingnan mo, maglalabas yan. threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente. Yun ang tumbok noon. Kasalanan niya na naman ni Duterte. O, di ba? Kitang-kita eh. All this drama, all these stories, kasalanan ni Duterte. Ingatan nyo to, ma'am, ha? Mga sir, mga kamag-anak nito, baka mamaya madulas yan, isisi nyo kay Sara. Baka mabangungot yan. Inatake sa puso. Kasalanan ni PRRD.
lahat kasalanan ni Duterte. Di ba? Yung police, sa BGC. Pambihir. Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay Yun ang tumbok. Galit talaga siya. Di ba, nagtatanong lang, hindi kayo pinagbibintangan. NPA ka ba? Kasi galit na galit ka sa pulis. Komunista ka ba? Tatanong lang, hindi ko kayo pinagbibintangan. Galit kayo sa pulis. Tapos, alam natin, ang Duterte galit sa komunista, tapos galit na galit kayo sa kanila. Nananahimik dun eh. Mamaya nalason to, kasalanan ni Duterte. Mamaya nabangga sa sakyan nito, kasalanan ni Sara. Bakit bantayan nyo tong alin na to? Ako ay sinisingle out. Kaya po Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng Hindi ka sinisingle out. Ma'am, ikaw ang nagsisingle out sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang tagapagligtas ng Pilipinas. Kaya binibigbintangan mo ang mga Duterte. full incident report or police report sa nangyari kahapon. Police report sa nangyari kahapon. Yan ang sinasabi ko, hindi sana nagpa-blatter ka, nagpa-report ka. Doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho. Dahil alam niyo naman... Anong serious? Ano ba to? Magjowa kayo ni PRRD? Ano ba serious sinasabi mo? Ma'am, hindi kasi seryosohin ni PRRD. Mapapolitika, mapajowa. Magaganda jowa, ano? Hindi kasi seryosohin. Ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente. Patawagan. Yan ang punot dulo niyan. So bida na naman siya. Mayroon na naman siya ipapatawag. Ma'am, hindi mo na kailangan niyang patawag na yan. Palabas mo yung CCTV tapos istorya niyan. Tapos na yan, ma'am. Nagtataka ako eh. Wala bang report ang media patungkol dyan? Ikaw lang. Magbibida-bida ka na naman dyan, naghihiring na naman kayo, ipapatawag na naman eh. Sigawan na, patatabihin mo si Paduano dyan, sigawan ng sigawan. Na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Ano kaya masasabi ng mga pulis dito? Eto, pakinggan natin. Pakinggan mo yung mabuti ha. Anong masasabi ng mga pulis doon sa sinasabi ni Castro? Basa! Hindi, kinig! Walang natatanggap na ulat ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan. Yun! Lalaglag si Castro! Nilaglag ka ng pulis, Castro. Representative Franz Castro sa Taguig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat anya ay inireport ito ng mambabata sa PNP upang agad na naaksyonan. See, I told you. Dapat ni-report mo yan. Tanga ka ba? Tanong po yun, di kita pinagbibintangan na. Sabi nga ni PRRD, ang tanga is parang sa Bisaya ay buang or stupid. Di ka naman siguro tanga, mambabatas ka nga eh. Pati mo ni-report. Walang alam ang pulis patungkol dyan. Sino lang nakakaalam? Ikaw lang. Ba't hindi mo patawag yung mga kasamahan mo para mag-testify in your behalf? Hindi nangyari yun. Kasi ang problema natin dito, Castro, ma'am, congresswoman, ikaw lang nakakaalam. Pati pulis hindi alam. Media walang balita. Ewan ko meron ba? Kasi wala akong nakikita eh. Nag-research ako kanina, wala akong nakita eh. Ikaw lang, yan ang problema natin, ma'am. Ikaw lang nakakaalam. Ilabas mo yung video.
Yung CCTV. Tapos nagtataka, hindi mo ni-report. Kinondena ni ACT Teachers President Antonio Tino ang umunoy pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Castro habang papauwi mula sa isang event sa Taguig noong Miyerkules. We verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. Wala po silang na-receive na ganong report po. Hindi ako nagsabi niya na, kayo magkakakampi niyan eh. Nilaglag ka ng pulis. Wala sila natatanggap na report. Ma'am, tanong ko Castro, sinong paniniwalaan natin sa inyo? Ikaw o yung pulis? But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para... Yun na nga, ma'am eh. Ma'am Pahardo eh. Hindi nga nag-report. Kasi baka pelikula gagawin na ito eh. Pinagre-report ka. Castro, anong gagawin mo? Lalabas ka na naman sa TV? Diyan sa Quadcom? Magbibida-bida ka, gusto mo patawag mo? Lahat ng galaw mo gusto mo naka-TV. Niloloko mo lang kami, Castro eh. We could take action on that po. Eto, next. Eto, panuorin nyo ha. Isa na namang kinontempt. Pambira tong Quadcom. Martin, yung tao mo wala nang alam gawin kung hindi magpakulong. Contempt dito, contempt doon. Pakinggan ninyo. Ito, pinakontempt nila, pinakokontempt at pinapatawag. Okay? Si Grijaldo. Si Grijaldo yung nagsabi na ito si Abante at saka si Dan Fernandez ay di umano sinabihan siya na makipagtulungan sa kanila na aminin na meron silang quota system. Yan nga yung sinasabi ni PRRD na ididemanda niya. Bakit? Hindi mo dapat kinakausap yung resource person na kung anong dapat niyang sabihin dyan sa mga hearing na pinaggagawa ninyo. Umamin si Grijaldo. Minamanipulate siya ni Abante at saka ni Dan Fernandez di umano. Diba? Matapang nga itong Grijaldo eh. Nanindigan. Sinabi niya. May pinagagawa sa kanya itong mga ito. May pinaamin. Ibig sabihin, tanim ebidensya ang gustong gawin itong si Abante at Dan Fernandez di umano. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ang pulis na nagsabi na hinihikayat siya ng ilang congressman na patotohanan ang reward system sa war on drugs. Ayan, reward system at quota system. May quota sila, tapos may reward pa sila. Ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, si Grijaldo ay nananatili sa restrictive custody ng PNP. On the part of the PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. And the contempt power is again within the authority po ng ating legislature. So we respect their decision to cite Colonel. Ito, parang lumalabas, kinampihan nila si Grijaldo kasi matagal na pinag-a-attend. Nasa kanila naman pa, restrictive custody. Ba't hindi nyo pa dati pina-attend? But anyway, kinakampihan man nila si Grijaldo or hindi, of course, kabaro nila yan. Pero ako sa tingin ko, tama namang talagang kampihan si Grijaldo eh. Kinausap na nga siya nung mga kinausap na nga siya nung mga congressman na yan, sila Abante at saka Dan Fernandez. Sa tingin mo, magkakaroon pa ba ng patas na paglilitis dyan sa Quadcom? Paglilitis ang ginagawa nila dyan, hindi in aid of legislation eh. Hindi naman para makagawa ng batas. Kung hindi para husgahan si Grijaldo. Ilalaglag ba ng Quadcom si Dan Fernandez at saka si Abante? Totoo lang.
Huwag na tayo magbulahan dito. Kakampi nyo yan eh. Natural. Kung ako man si Grijaldo, hindi rin ako papakita dyan kung meron akong capacity na hindi magpakita. Bakit? Inusgahan ka na eh. Anong klaseng investigasyon yan? Anong klaseng in aid of legislation yan? Pasasamain ka lang sa taong bayan. At saka magdidemanda na nga si PRRD, hindi ko nga alam kung nademanda na. In short, bakit pa kailangan pag-usapan? Hahalukayin naman ito sa korte. Dahil illegal itong ginawa ni Dan Fernandez at ni Abante. Illegal po yun eh. Yun ang sabi ni PRRD. Yun din ang kunwento ni Grijaldo. Tinuturuan siya kung anong sasagutin niya. The fact is, nakipagkita, inamin naman nila Dan Fernandez tsaka ni Abante, nakipagkita sila. Ba't ka nakipagkita? Ako nauunawaan ko si Grijaldo eh. Pangalawa, pambihira, tingnan nyo kung magsisisigaw sila Paduano. I mean, pulis ka eh. Hindi ka naman convicted. Resource person ka. Itong mga congressman na ito, ha? Itong mga congressman na ito, hindi naman nire-respeto due process eh. Dapat ka bang sigaw-sigawan? Dadaan sa contempt? Papakulong ka? Dumaan ba yan sa korte? Pag hindi nagustuhan ni Paduano yung sagot mo, hindi tama sa gusto niyang marinig, papakulong ka? Asan ang due process? Asan ang hustisya doon? Masisisi ba natin si Grijaldo? Buti nga matapang si Grijaldo eh. Ma'am, mga sir, wag po nating pinagbabawalan, tinatakot ang mga tao na hindi sasang-ayon sa lahat ng gusto nyong marinig at hindi sasang-ayon sa lahat ng gusto nyong sabihin. Hindi kayo, mama, yung mga congressman. Wala pong ganunan. Sir, hindi naman tayo mga congressman, hindi naman tayo mga komunista eh. We live in a democratic country. Huwag niyo pong alisin yung due process. Kasi yung due process ay nasa konstitusyon yan. Pag inalis mo due process, military or police, government na tayo. Ang pinakamasama niya, komunista tayo, hindi na tayo demokrasya. Huwag niyong alisin yung due process, mga sir. Pambihira kayo, oh. Inaapi nyo mga Pilipino, parang kayong hari, lalo na to si Paduano. Ay nako, pero huwag nyo pong kakalimutan ha, i-like nyo po tong video na ito. At doon sa mga hindi pa subscriber, sana makasubscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. At wag din po nyo, sana masubaybayan nyo lahat ng mga videos na ginagawa ko dahil hindi natin palalagpasin itong mga abusado dito sa ating gobyerno. Okay? Subscribe, Coach Oli News PH. At binabati ko po yung mga Duterte baby, sinasabi nila Duterte baby sila dyan, nakikinig daw sila dyan sa Slimmers Alabang. Oh, yan, sila Bona. Oh, marami pa dyan, may lumapit sa akin na sabi nyo, vlogger ka ba? Sabi ko, si Mark. Sabi niya, ayan, binabati ko kayo dyan ha, mga Duterte babies dyan sa Slimmers Alabang. Shout out sa inyo dyan. Okay? Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.